Narito po News TV Quick Response Team sa Parañaque Police kung saan kanina po ay nagkaroon ng operasyon laban sa mga miyembro ng robbery hold-up group at siyam po ang bilang ng mga ito kung saan ginagamit po nilang isang AUV para sa pang-hold up at ang modus po ng grupong ito ay magsasakay ng mga pasahero pagkatapos ay isa-isa hold upin po nila at narito nga po sa likuran ko ito pong sasakyan na kanilang ginagamit. Ito po ay isang Mitsubishi Adventure na heavily tinted. Nakita po ito o nakuha po ito ng mga otoridad matapos po na ma-checkpoint po ang grupong ito. At sa follow-up operation ay nakuha na nga po yung iba pang mga suspect. Ayon po sa Parañaque Police ay nasa iba't ibang lokasyon ang hideout ng mga ito. Kabilang na po ang Quezon City, Las Piñas at Parañaque. At kanina po ay nakasama po ang kasama nating si Emil Sumangil sa aktual na operasyon ng pagdakip sa mga suspect na ito upang matigil na po ang kanilang pang-hold up at kinabibilangan nga po yan ng ilang kababaihan na ginagamit po nila sa operasyon. Bukod po dyan, nakuha rin po sa mga suspect ang iba't ibang plaka ng sasakyan at iba't ibang klase po ng baril. At sa puntong ito po, makakausap po natin si Chief Inspector Fergen Torred, ang hepe po ng Intelligence Section ng Parañaque Police. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon. Opo, at itong mga suspect po, paano nyo po natukoy? Meron na ho bang previous report o matagal nyo na pong sinusubaybayan? Oo, kasi nagkaroon kami ng mga series of incidents na mga involving EUB robbery hold-ups dito sa area namin. Now, nagkaroon kami ng case study and nakita namin mayroong pattern. No, kaya ito na rin sa direktiba nga ng aming bagong regional director na si General Espina na talagang ilatag yung mga kapulisan. No, jointly with yung field units namin, nagkanda kami ng mga checkpoint doon at incidentally naman nakita namin ito sila, yung grupo na to. Lumaban ho ba sila o pumalag nung ma-checkpoint? Initially, sila ay tinakbuhan kami. At talagang they tried to elude for arrest. But however, hindi nila alam na sa bandang unahan din, meron pa kami another checkpoint, kaya doon sila nasukol. Sa tingin nyo, gaano katagal lang nag-ooperate yung grupong ito? Base sa aming statistika, ito ay lumalabas na mga more than 5 months na ito naglalaro na sila sa mga ganitong klaseng krimen. Hindi lang dito sa Parañaque, but ito ay nalaman namin sa iba-ibang lugar, pati yung karating namin na lugar, Bulacan, sa Mikawayan at saka dito sa Cavite, ito ay gumagawa sila ng krimen. San Mateo, Rizal, Antipolo. Opo, at ano pong background nitong grupong ito? Meron silang mga babae na kasama. Ano po yung, sa investigasyon nyo, ano po yung nalaman yung background nila? Ang background nito, gumagamit sila ng EUB na sasakyan. Ito ay kolorom na sasakyan at sila ay magkakasama rin sa loob at sila ay nagdi-disguise sa mga pasahero din. Pero sila ay may kunaybas na sila ay isang grupo lamang. Now, pag may naisakay na sila, doon na sila nadideklara ng hold up at kukunin yung mga gamit and then tatanungin kung merong ATM card and then makapag-withdraw sila sa bangko. After that, pababain nila, tatakutin nila yan na pag lumingon, tatapunan ng granada. Gaya po nung ibang mga sindikato, na-establish ba kung ito ay galing lang sa isang lugar o isang probinsya itong grupong ito? Ito ay sabi namin matatawag na na-organized na rin dahil ito ay coming from the different area ng Metro Manila. Kaya kung nakikita nyo, yung pagkahuli namin dito ay hindi lang dito sa Parañaque, but ito ay nahuli din namin sa Antipolo and Quezon City. At itong adventure na ito, yung plaka ho nito, na-verify na ho ba kung totoo talagang plaka? Sa initial verification namin, itong plaka na to ay totoo. But ito nga nakapagtataka dahil sa kabago-bagong plaka at ito ay kanilang nilagyan ng putik dahil nga para hindi kaagad makilala, ma-identify. Kaya napansin namin na nung marumi nga yung plaka, nagdududa na kami noon. Mas naging kaduda-duda ho siya? Mas lalo silang kaduda-duda na dahil nga nakita namin na bakit
napakarumi ng plaka niya, napakalinis naman ang sasakyan niya. Pero itong adventure na ito, kanila ho ba o may report na car na po ito? Sa initial namin na verification, ito ay pagmamayari mismo ng kapatid ng driver na nahuli natin. Talagang meron silang Paano yung mga baril? Anong klase mga baril? May nakuha tayong 9mm pistol, 238 at yung mga hand grenade at saka yung mga different mga stolen na belongings from the victims, yung mga bags, cellphones, and other belongings na na-recover namin sa kanila. Mga placard kung saan sila prorota. Kanina po, binyahe na sila papuntang DOJ. Ano po ang gagawin doon? Sila kanina, dinala natin sa Department of Justice for inquest proceeding. Yun po ay pag-aaralan yung kaso nila dahil kaya namin dinala doon dahil nga yung kaso nila hindi lang nangyari dito sa Parañaque, ito rin ay nangyayari sa ibang lugar, sa iba't ibang lugar. Kaya doon namin dinala sa DOJ for pag-aralan yung mga kaso nila. Opo, siguro panguling salita po, ano po yung panawagan nyo doon sa maaaring naging biktima nitong grupong ito? Kami ay nananawagan sa Parañaque Police na yung mga nakakilala at o kaya yung hindi nyo pa nakilala, mayroon dito kami ibang mga gamit na na-recover. Baka kayo ay biktima, kayo ho ay pumunta dito para itong mga grupo na to ay tuluyan na nating mapakulong at mabigyan kayo ng hustisya sa mga ginawa nila sa inyo. Ngayon po, ang isa rin naming advice, huwag ho kayong sumakay sa mga kolorom ng mga sasakyan. Dapat po yung may marka na UB Express at ito po ay may ruta talaga, tamang ruta. Para kung sakasakali man, madali nating ma-identify. Lalong-lalo na po sa mga sasakyang heavily tinted. Yung tinted siya na nangungulorong po. Maraming po salamat sa inyo, po. Sir. Si Chief Inspector Fergen Tored, ang hepe po ng Intelligence Unit ng Parañaque Police.